Ating kilalanin ang bagong reyna na kinoronahan bilang Miss Grand Philippines 2025, si Emma Mary Tiglao. The Philippine Showbiz List presents Sino si Emma Mary Tiglao, Miss Grand Philippines 2025 winner? Emma's personal details. Si Emma Mary Tiglao, 30 years old, ay isinilang noong December 8, 1994, kasabay na pagdiriwang ng kapistahan ng Immaculate Conception. Dahil sa tatanging pagtutugma ng kanyang kapanganakan, ang banal na pista, pinangalanan siya bilang Emma Mary. Bunso siya sa apat na magkakapatid na babae at isang tahanang simple ang pamumuhay, hindi nakatuon sa mga luho, dahil ano pang maitanim sa kanyang pagpapahalaga sa pagiging kontento, pagpasalamat sa anumang mayroon. Matapos ang kanyang pag-aaral sa mataas na paaralan, nagpatuloy siya sa Holy Angel University sa Angeles City, kung saan nagtapos siya ng kursong Tourism Management. Mahilig si Emma sa pagbabiyahe at itinuturing niya itong mahalagang bahagi ng kanyang paghubog bilang tao sapagkat nakatulong ito upang tuklasin at pahalagahan ang iba't ibang kultura sa buong mundo. Nagpalawak pa ng kanyang pananaw at karanasan sa buhay. Bukod sa kanyang hilig at propesyon, si Emma ay isa ring negosyante. Kasama siya sa pagmamayari ng isang coffee shop na tinatawag na Lihim na matatagpuan sa Angeles, Pampanga. Sa kanyang Instagram account, makikita na si Emma ay isang mapagmahal na fur mom at mahilig din sa mga hayop, kasama ang ilan niyang alagang aso na sina Cotton, Pebbles at Toby. Emma worked as an OFW model. Si Emma ay nagtrabaho bilang modelo sa mga bansa ng Cambodia at Malaysia. Dahil sa pagbabiyahe at pagtatrabaho sa ibang bansa, tutunan niya ang pag-angkop sa bagong kultura at kapaligiran, pati na rin nakahalagahan ng disiplina at responsibilidad sa industriya ng modeling. Mula March 2016 hanggang August 2017, nagsilbi siya bilang ambassador ng Naga World Hotel sa Phnom Penh, Cambodia, kung saan naging bahagi ng kanyang mga tungkulin ang pagrepresenta sa hotel sa mga promotional na activity at pag-aanyaya sa mga kaganapan at kampanya. Ang mga karanasang ito ay nagpatibay na kanyang profesionalismo at nagpalawak na kanyang kakayahan sa pagkikipagkomunikasyon at presentasyon. Sa isang vlog, ibinahagi ni Emma kanyang naging karanasan bilang OFW. Anya, hindi madali ang mawalay sa pamilya at natural na makaramdam ng lungkot, ngunit kailangang balikan ang dahilan kung bakit pinili ang ganoong sitwasyon. Para sa kanya, mahalaga ang pagkakataong makapag-ipon ng mag-isa habang nakakatulong din siya sa kanyang pamilya. Sa ganitong paraan, natutugunan niyang hindi lamang ang sariling pangangailangan, kundi ipapakita rin ang kanyang pasasalamat at pagbabalik sa mga mahal sa buhay. Emma invested in honing her communication skills. Si Emma ay naglaan ng pera, oras at pagsisikap upang paghusayin ang kanyang kakayahan sa komunikasyon. Hindi siya nagtuon lamang sa panlabas na anyo bilang isang modelo at public figure. Sineryoso rin niya ang pag-develop ng boses at paraan ng pagkikipag-usap kung mas epektibong maiparating ang kanyang mensahe, mas maging kapanipaniwala sa stage at sa harap ng publiko. Ang kanyang motibasyon ay nagmula sa personal na pagnanais na gumaling at magkaroon ng mas malalim na kumpiyansa sa sarili. Isang investment para sa kanyang professional at personal na paglago. Dahil dito nag-aral siya sa kilalang Dale Carnegie Training Center upang hasain ang kanyang kasanayan sa pagsasalita, pagkikipagtalastasan at presentasyon. Ang pinaghirapang pagsasanay ni Emma ay nagbunga ng pagkakataon na magbahagi at kumatawan sa international platforms. Noong 2019, inimbitahan siyang maging guest speaker sa Arab Youth International Model United Nations sa Dubai, United Arab Emirates. Sa parehong taon, naging delegado rin siya sa Global Youth Model United Nations sa Kuala Lumpur, Malaysia. Emma became a news anchor and host. Si Emma ay hindi lamang kilala sa mundo ng pageantry. Naging aktibo rin siya sa telebisyon bilang TV presenter at events host. Malinaw ang kanyang pagkahilig sa paghahatid ng balita at pag-host ng mga programa. Kaya naman nagkaroon siya ng matibay na pundasyon sa broadcast journalism at mga palabas. Mula 2020 hanggang 2023, nagsilbi siya bilang news anchor sa Net25 newscast na Mata ng Agila. Noong 2021 naman, sumabak siya bilang host ng morning talk show na Kada Umaga sa parehong network. Pagsapit ng 2023, bumalik siya sa larangan ng pag-uulat bilang news anchor sa Mata ng Agila sa tanghali. Sa kabuuan, ang karera ni Emma sa telebisyon ay nagpapakita ng kanyang versatility na siya naman nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang respetadong TV presenter at events host. May sariling YouTube channel si Emma na inilunsad niya higit 7 taon na ang nakalipas. Bagamat hindi na siya aktibo ngayon sa naturang plataforma, dito niya na ipakita ang iba't ibang aspeto ng kanyang pagkatao at mga interes. Emma is a pageant professional. Si Emma ay kilala bilang Binibining Pilipinas Intercontinental 2019 at bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Intercontinental 2019 sa Egypt kung saan naabot niya ang top 20 na semi-finalist.
Bago pa man ang mga malalaking stage, sinimulan niya ang paglahok sa mga beauty contest noong bata pa siya. Unang sumabak sa school pageant noong 13 years old at sumunod ang mga local beauty pageant pagkaraan ng isang taon. Pumasok siya sa unang national competition sa edad na 17 nang lumahok sa Mutya ng Pilipinas 2012 at nagtapos bilang first runner-up. Hindi naglaon, sinubukan niyang muling magpakitang gilas sa Binibining Pilipinas noong 2014 at sumali rin sa Miss World Philippines noong 2015. Ang sunod-sunod na paglahok sa iba't ibang pageant ay nagpatibay ng kanyang karanasan at nagbigay ng mas malawak na oportunidad para sa kanya. Ang paglahok sa pageantry para kay Emma ay hindi lamang tungkol sa karangalan. Ito ay para ano pang magkaroon ng mas malaking plataforma para sa kanyang advokasya. Sinabi ni Emma, "We want a bigger platform. I want to be heard and seen kasi gusto ko mas maraming tao yung tumulong at ma-inspire lalo sa advocacy ko with the kids and the PDLs o persons deprived of liberty. Doon mas lumawak ang audience ko, mas naging wider ang audience ko, at mas masarap tumulong kapag marami kang nahihilang tao with you." Emma crowned as Miss Grand Philippines 2025. Si Emma ng Pampanga ay kinurunahang Miss Grand Philippines 2025 sa ginanap na Coronation Night noong August 24 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City, kung saan siya ang nagibabaw sa 29 na kandidata mula sa iba't ibang panig ng bansa. Siya ngayon ang magdadala ng bandila ng Pilipinas sa lalapit na Miss Grand International Pageant. Nasunggit din ni Emma ang lahat ng pangunahing special awards, gaya ng Best in Evening Gown, Best in Swimsuit at Miss Photogenic. Sa kanyang sagot tungkol sa laban kontra digmaan at pagsusulong ng kapayapaan, binigyang diin ni Emma, "I would convince world leaders to see it as quality, not as quantity." Ang makahulugan niyang pahayag ang tuluyang nagpatibay sa kanyang tagumpay na nagpamalas hindi lamang ng kanyang grace, kundi pati na rin ang matibay na paninindigan para sa advokasya ng pageant. Si Emma ang kakatawan sa bansa sa Miss Grand International 2025 na gaganapin sa October 18 sa MGI Hall, Bangkok, Thailand. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!